Okay, good morning guys. So ngayon ay June 27. Yung mga tanim natin, yung June 6. So 21 days old natin. Ito ay June 4. June 4 or June 3? June 4. Ayan, June 4 Almeti. So a month, 1 month na siya. So meron tayong rainy. Sa palagi ko rainy, hindi masyadong gaganda yung tubo, pero tingnan natin ha. Ito rin ay June 6. Ito naman ay June 13. Galing yan dun sa kabila, nilipat natin dito kasi parang nahihirapan siyang sumipsip ng tubig. So ito, yan, bala ko nang i-dispose to unti-unti. And dito marami tayo dito mga tanim. Nakikita ko naman, although bumaba yung level ng tubig dito, nakakatanggap naman sila ng tubig. Pero balak natin yung tanggalin itong ganitong setup. Pero may setup na tayong nakaprepare ngayon. Ayun, umulan kahapon yung mga tubig. Madali lang naman yung tanggalin. So, ayun. Pakita ko sa inyo yung setup na gagawin natin. So, medyo marami lang sampay. So, ito yung 613. Nakita nyo yung Scamander. Ayun yung ibang kasabay ng Scamander. Mas malalaki to. So, yung dalawang nandun ay medyo maliit. Yan. So, mga 613 yan. Na Olmete and Scamander. Dito ko ilalagay yung setup na yon. Nasaan na yun? Ito. So, mapansin nyo, styro board. Yan. So, 14 holes. Itong extrang butas na to para pag magre-refill lang ako ng tubig. Ngayon kasi, manual pa yung refill ko sa design ko, medyo manual pa yung refill ko. Pero later on, ito yung gagawin nating test for recirculating DWC. Pero sa DWC na naiisip ko, wala pa tayong aerator. So, i-design natin siya para yung balik ng tubig ay pumapatak dun sa reservoir. Tapos yun yung magke-create na lang ng mini aeration natin. So, titingnan natin siya. Based kasi sa observation ko, mas nare-refill natin yung container, mas maganda yung tubo niya. So, yun yung ipoprove natin dito kung ganun nga talaga siya. Pero yun pa lang naman yung idea ko. Pero palagay ko kasi, syempre pag may aeration ka, tas laging constant yung nutrient solution mo, ay mas magiging maganda talaga yung result. Ayun yun ang idea ko. Hindi ko pa alam kung ganun talaga ang mangyari. Pero hopefully, ganun yung mangyari sa setup natin. So, dito yung design ko ng intake, tapos doon yung outtake ba yun? Basta dito yung paloob, dito yung palabas, doon sa kabila yung palabas. Ganun yung magiging design. And, ayan. So, kahapon, ayan, nagano rin tayo, waterproofing. Ayan, makita niyo, hindi sure kung kita sa sa video. Pero, medyo shiny siya kumpara doon sa wala siyang coating. Doon ko nasasabi, yan. So, itong dalawang to, or ito, kung ano man dyan, si-set up natin dito. So, kasi, by Friday or bukas, may 3 na naman tayong idadagdag dyan. So, today, yan yung pagkakaabalahan ko. So, yung mga nandito, na harvest na natin. Pero yung next harvest natin, ito kasi next week pa to mga July 5. Yan, July 5 pa to. Ang next harvest natin, ito talaga. So, ito yung first trial natin ng hydraulic or lalik. And, medyo leggy siya. Based sa nakikita ko, medyo leggy siya. Pero hopefully, okay naman siya sa lasa. Kasi excited din ako matikman siya. Pero yung first major harvest natin, ay masabi ko na ito yung first 30. Pero hindi siya Olmeti. Ang first major harvest talaga natin is ito. Nung tinanim natin nung May 30. So, ang harvest natin dyan is second week ng June. July. Mga July 15 siguro. July 14. Ayan. Ito yung first major natin. Kasi 45 heads yan. Although, meron tayong trials na outdoor growing. Yan. Outdoor seedlings yan. Ayan. Gitna at saka itong ito. Gitna at saka ito. Mga outdoor seedlings yan. The rest are indoor seedlings. Maliban dun sa tatlong nasa dulo na yun na mas malalaki. Kasi May 27 yan tinanim. So, 3 days earlier. So, yan. Dilig-dilig lang. Tapos, ang lago na ulit ng mustasa natin.
Pwede tayong kumuha dyan. Panggulay, yan, kung ano-ano pa. So, gumawa na rin ako ng kimchi, yan. Gumawa na rin ako ng ensalada. Tapos, ito naman, kahapon, kinuha ko na yung romaine natin dito. And, ito yung binabanggit ko sa inyo dati pa. Hindi ko lang yata napakita. Pero, sa sobrang kapal ng ugat, ang hirap tanggalin. Ayan, nahirapan ng tanggalin. Ito kasi yung pinakamalaking romaine dyan. Ayan. Tapos, isa pang worry ko, paano ko siya lilinisin? Kasi naiwan yung ugat sa loob. So, kailangan ko ma-free up muna to bago ko siya malinis. Kaya, gumawa tayo ng panibagong setup natin. Ayun nga, yun nakita nyo. So, 14 holes yun. At, pwede pa akong gumawa ng isa. O, yan. Tapos, hindi ko lang alam kung saan lalagay. Pero baka dito sa gilid. Diyan, pa ganyan. Basta dito yung isa. Tapos, baka maglagay na tayo sa taas. Pero, ganun setup. Hindi na siya ganito. Ang problema ko kasi sa ganito, yung paglilinis. Eh, di ba, staggered or hindi naman sabay-sabay yung paglalagay natin ng seedlings. So, baka yun kasi ang maging problema ko. Pag in-harvest ko yung isa, which is nakikita ko na ngayon, naiwan yung ugat. Ayan, naiwan yung ugat. Ito kasi nagdidikit-dikit sila eh. Didikit yung ugat sa kabila, didikit sa kabila. Kaya pag nag-harvest ka, mahahatak yung iba. Ayun. So, itong scamander, for harvest to sa kasabayan nun. 30. So, may makita ka dyan, scamander ito yan. Pero hindi siya ganun ka prolific or kung ano man. Medyo leggy rin siya dito ng konti. Yung kabila. Yung kabila, hindi naman leggy. Ito, medyo leggy. Siguro natatakpan siya nung romaine natin. So, ayan. So, dito, hindi ko na nabalikan yung bell pepper ko. Pero i-harvest ko na lang din yan. Then, hindi na natin sila itutuloy. Stop na natin muna sila. Focus muna tayo sa dito. Sa ating, ano ba yan? Lettuce. Ayan. So ngayon, naghahanap na tayo ng mga buyers. Mas maganda sana siguro makuha tayo mga business din yung ginagawa para medyo consistent yung pag-order nila. Baka kasi hindi na rin kaya ng mga ka-jogging natin. Yan. So ito, pipino yun, may lalaki to. Yung pipino na yun, mostly lalaki yan. So sa palagay ko, medyo lumaki na sila nung binawasan natin yung ng isa. Tapos, diniligan ulit ng 2.0 kasi kailangan talaga nila nutrients. Pero ayan o, ito nakita ko dito medyo may malaki na. Ayan. Siguro mga 2 days, 2-3 days, pwede nang harvest yan. Mabilis lang siya lumaki once na nag-materialize talaga yung bunga, mabilis siya lumaki. So yan, pumapulupot pa siya doon. Oh. So yan lang, at sobrang taas pala nung kulitis natin doon. And palagay ko, mga kulitis din yung ilalagay natin dito. And yeah, yan lang naman. So, dami na, no? And yung mga tanim natin doon, may stop na rin yan sooner or later. And pinag-isipan ko pa kung puro kulitis nga yung ilalagay natin. Kasi ito, maganda naman yung naging result. Maganda naman yung naging result doon. So, may kulitis tayo doon. Pwede lang natin dagdagan, budburan lang natin ng konting, buto. Tapos, tutubo na naman siya. Hindi siya ganun kahirap i-maintain. And kahapon, yung mga excess na nutrient solution nandyan, finilter ko lang para hindi masyadong madumi. Pag madumi kasi, madali siyang maglumot. So, papangit din. Nilinisan ko nga rin yung container na yan. So, yan yung pinandidilig ko sa aking mga mustasa, pechay, tsaka iba pa. Ayan, dito ko ilalagay mamaya itong setup na to. Para yung mga excess natin, dyan na natin ilalagay. Tapos yung mga may hirapan tayong i-harvest, dyan na. So, malamang setupan ko yan dyan sa taas, pati yung kabila. So, malamang bibili ulit tayo ng styro box. Pero, bago mangyari yon, kukomplete muna natin yung 16 styro box dito. So, kailangan ko na talagang bumili ng 4 pa ulit. 16 styro boxes dito. Complete na yon for, kung mag-increase tayo to 60 heads per week na quota. And, yan. Hopefully, matapos na natin. Ito, titingnan ko kung okay pa yung water level. Ito, water level nito. Yan, mga ganyan. Tingnan natin dito sa kapit.
Ito, mas mataas pa. So, goods. Pero subukan kong lagyan ulit ng nutrient solution. Kasi nga, based sa nakikita ko, mas madami yung nutrient solution niya. May part lang din siguro ng may aeration ka. Kasi naka-Kratky setup tayo dito. Kaya mas maganda may aeration. Ay mas nagiging malaki yung result. Or tubo nung halaman. Ay yung iba kasi, may hirapan lang tayo mag-refill dyan. Kasi wala namang butas. Kaya yung naging design natin dito, which is 14 holes. Meron tayong extra butas dito just for refill. Yun nga lang, pag lumaki na yung halaman dito, medyo mahirapan tayo mag-refill. Pero makapag-refill ka pa rin. Meron naman tayong imbudo dyan. Then kahapon, yung ibinabad nating coco peat, ayan, piniga ko na. Tapos, gumawa na rin ako ng ibang seed net caps kahapon, mga 30 pieces. Kasi the next week pa naman ang seedlings natin, pero gusto ko lang may backup yan. Tsaka para maubos ko na to, para next time alam natin yung gagamitin nating medium ay galing dun sa tawag dito coco block yung bloke ng coco peat ginawa natin. So, meron pang konting laman to, ititigis ko lang mamaya. Pero yun, mostly yun lang man yung ginagawa natin ngayon. And yan, hopefully yun lang naman pinaka-i-discuss ko sa inyo. And sana may napulot kayo. Kung wala man, sana may napulot kayo. Ayan. So, goods naman yung mga paglaki. And hopefully makahanap tayo na magiging, parang yung bibili sa atin magiging consistent, and sana makahanap tayo ng business na sila yung mismong pupunta dito, parang farm gate price, benta natin sila or bigyan natin kasi sila kahit isang libreng puno or kung ano man, para hindi na ako lalabas. Diba? Mas maganda yung hindi masyadong pagod. Yan. So thank you very much and see you next update, guys. Bye bye.